Seichi? Yes, it's me. What happened? Bakit takot na takot ka? Puno ng pagtatakang tanong ni Seichi sa babae sa kadahan-dahang inalalayan ang baba para maupo sa swivel chair. Nanginginig to sa takot ng mga sandaling iyon at namumutla ang muka. Bakit ka nandito? Saka ano nangyari? Bakit biglang nawalan at nagdilim? Sunod-sunod na tanong ni Seiko sa lalaki. Laking pasalamat niya dahil si Seichi palang lalaki na sa labas ng opisina niya at hindi masamang tao. Ma'am, pasensya na po. Nagro-roving po ako kanina nang mamatay ang kuryente kaya hindi ko po kayo narinig. Hinging paumanhin ni Mang Lucio, ang security guard ng gusali. Doon lang napansin ni Seiko na nandun din palang security guard na si Mang Lucio. At marahil itong nagbukas ng pinto sa kanyang opisina kaya nakapasok si Seichi sa loob. Ano bang nangyari, Mang Nestor? Nawalan ba ng kuryente? Bakas pa rin ang takot sa tinig ng mga sandaling yon. Hindi ko rin po alam kung ano nangyari, ma'am. Pagbaba ko po sa basement, nakita ko nakababa ng circuit breaker. Parang may sadya pong nagpatay. Ani Mang Lucio na naguluhan din sa nangyari. Buong pagtataka na nagkatinginan si Seiko at Seichi. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Kung ganoon, maaring ang may gawa nun ay ang taong nagbanta sa kanya kanina lang. But how did that person get into her company and even go to the basement if Mang Lucio is the only one who holds the keys to all the rooms in the entire building? Paano nangyari yun, Mang Lucio? Hindi ba ikaw ang may hawak ng susi? Puno na pagtatakang tanong niya sa lalaki. Pagdating ko po sa basement, Ma'am Seiko, nakabukas na po ang pinto. Pero nagtataka po ako kung paano niya nabuksan ng hindi sinisirang seradura. Sa tingin ko po may duplicate key siya. Paliwanag pa ni Mang Lucio. May iba pa bang hawak na duplicate key bukod sa inyo, Mang Lucio? Sabat naman ni Seichi na kanina pa nakikinig sa usapan. Sandaling nag-isip si Mang Lucio hanggang sa may maalala to. Si Fredo Hilaris po. Siya po sir ang nakatawag maglinis ng basement kaninang umaga. Fredo Hilaris? Kunot nung napatingin si Seiko sa kaharap na lalaki. Bagong hire ba siya, Mang Lucio? Ngayon ko lang kasi narinig ang pangalan niya. Kahit paano hindi man lahat pero karamihan sa mga empleyado ni Seiko ay kilala niya at alam niyang mga pangalan. Kaya naman alam din niya na may bagong pasok sa kanyang kumpanya. Opo ma'am, 1 linggo pa lang siyang nagtrabaho bilang janitor. Mabait naman po si Fredo, masunurin at hindi nagrareklamo. Kaya nagustuhan din po siya ng HR. Why, naghihinala ka ba na sinadya niyang patayin ng main switch? Usisa naman ni Seichi kay Seiko. Bumuntong hininga si Seiko. Wala naman siyang maisip na rason kung bakit gagawin nito yon at saka ayaw din niyang magbintang nang wala siyang sapat na pruweba na ito nang may gawa ng insidente. Marahang umiling si Seiko sa mga kausap. Not really, nagbabaka sakali lang ako na baka napatay niya nang hindi sinasadya ang switch. Imposible yun, Ma'am Seiko, saad ni Mang Lucio. Bakit naman, Mang Lucio? Kunot noong tanong ni Seichi sa lalaki. Napakamot na lang sa ulo si Mang Lucio na para bang nag-alinlangan kung sasabihin o hindi. Ano po kasi, kanina pa po siya nakauwi. Wala na pong ibang tao sa kumpanya kanina, kung hindi tayo na lang pong dalawa, Ma'am Seiko. Hindi maintindihan ni Seiko kung bakit nanayo ang balahibo niya sa mga narinig kay Mang Lucio. Kung hindi ang bagong janitor ang may gawa noon, sino bang ibang may hawak ng duplicate key? Baka nga na kaya ito ng tao may galit sa kanya? Gusto ba siya nitong takutin at bigyan ng babala? Are you okay? Untag ni Seichi kay Seiko na mapansin na para bang takot na takot ito. Kanina pa siya nagtataka sa inaasal ng babae. Sa pagkakilala niya dito, hindi naman ito takot sa dilim. Ang babae pero bakit kanina nanginig to sa takot? At bakit hindi siya nito pinagbuksan ng pinto at bigla na lang tong nagtago nang makitang nandun na siya sa labas? I'm fine. Nanginginig ang boss na sagot ni Seiko sa lalaki. Gulong-gulo ang isip niya ng mga sandaling yun at hindi niya alam kung paano magre-react. Lihim na lang na bumuntong hininga si Seichi. Alam niyang hindi ito sasabihin ni Seiko sa kanya dahil ito ng klaseng babaeng ayaw na pinag-alalang ibang tao. Okay then, I'll just get some water just a moment. Paalam niya saka nagtungo sa mini kitchen ng opisina nito. Pwede ka nang umalis, Mang Lucio. Pacheck na lang pulit ng paligid dahil baka nasalisihan tayo. Ani Seiko na yakap-yakap ang sarili.
Okay po, Ma'am Seiko. Tumalikod na si Mang Lucio at lumabas ng opisina. Ngunit walang kaalam-alam ang kawawang security guard na nasa loob pa ng gusali ang tao may pakana ng lahat. Nang makaalis si Mang Lucio ay saka lang naalala ni Seiko na damputin ng phone para i-check kung may text message siya mula kay Seryo, pero katulad kanina ay nalumo nang makitang wala man lang tong paramdam sa kanya. Bumuntong hininga si Seiko dahil nagumpisa na rin siyang mag-alala para kay Seryo. Ang sabi nito 15 minutes lang ang nandun ito, pero bakit halos isang oras nang nagdaan ay wala pa rin to. Here, pakli ni Seichi, na nagpabalik sa naglalakbay ni isipan ni Seiko. Pilit siyang umiti sa lalaki kahit pasari-saring tanong ang naglaro sa kanyang isipan ng mga oras na yon. Thank you, anang Seiko sabay abot ng basong hawak nito at inisang lagok ang laman. Are you okay? Hindi ko alam na takot ka pala sa dilim, Seiko. Wika ni Seichi na himig nagbibiro. Masyado na kasi mabigat ang atmosphere ng mga sandaling yon kaya gusto niyang paganin kahit na konti. Samantalang dahil hindi pwedeng sabihin ni Seiko ang totoo kay Seichi dahil ayaw niya mag-alala ito kaya naman nag-isip na lang siya ng dahilan. Oo nga ngayon ko lang din nalaman na takot pala ako sa dilim. Ganting biro naman ni Seiko sa kapilit na tumawa. Ngunit dahil kilalang kilala siya ni Seichi, kaya alam na lalaki na nagsisinungaling lang ito, pero pinili na lang niya na tumahimik dahil alam niyang may rason ng babae kung bakit ayaw nitong sabihin ang totoo sa kanya. Bakit ka nga pala nandito? Bago ako umalis, hindi na tayo nagkita. Inisip ko tuloy na baka sinumpa mo na ako, ani Seiko. Gumiti ng tipid si Seichi bago nagsalita. Bakit naman kita isusumpa? Alam ko namang simula pa lang noong una. Mahal mo pa rin si Seryo Reynoso. Ako lang tumapilit sa'yo. Napakagatlabi si Seiko sa narinig. Alam niya nasaktan niya ito pero instead na magalit ay pilit pa rin siya nitong iniintindi. I'm sorry, hindi ko naman gusto nasaktan ka. Shh! Pag-awat ni Seichi sa sanay sasabihin ni Seiko. I understand you so you don't need to apologize. Besides, yes, masakit pero alam mo namang suportado kita kung saan ka masaya. Ayaw ko ring ipagkait sa kambal na magkaroon ng buong pamilya. Na-touch naman si Seiko sa mga sinabi niya ni Seichi. Nagpapasalamat siya dahil naintindihan siya nito sa naging desisyon niya, kahit na alam niyang nasaktan niya ito ng sobra. Thank you Seichi for understanding. Isang tawag mula sa phone ni Seikong pumutol sa sanay sasabihin niya. Sa pagkakalang si Seryo yon ay mabilis niyang dinampot ang phone at sinagot. Hello, Seryo? Where are you? Is this Miss Seiko Inoue? Tanong ng tinig ng lalaki sa kabilang linya. Kunot noong tinignan ni Seiko ang caller ID at nakita niyang mula sa isang unknown number ang tawag. Yes, ako nga. Who is this? I'm a friend of Sergio Reynoso. I'm Victor Durantes. Don't be surprised, but you need to go to the hospital right now. Sandaling hindi nakapagsalita si Seiko at hindi kaagad mai-process sa isip ang mga narinig, na para bang pansamantalang humiwalay ang kaluluwa niya ng mga sandaling yon. Miss Inoue, are you there? Tanong pa ni Victor sa kabilang linya. Nagbalik sa wisyo sa Seiko nang muling magsalita ang lalaki sa kabilang linya, saka nanginginig ang mga kamay na nagsalita. What happened to him? The car he was driving had an accident. Hindi na naintindihan pa ni Seiko ang mga sumunod na sinabi ng lalaki dahil para siyang nabingi ng mga oras na yon. Ang tanging malinaw lang sa kanya ay naaksidente si Seryo at nasa hospital ito. Otomatikong bumalong ang mga luha ni Seiko ng mga sandaling iyon. Wala sa sariling lumabas siya ng opisina at nagmamadaling sumakay ng elevator habang si Seichi naman ay nakasunod sa likuran ng babae at nag-alala para dito. Hey, you need to calm down, Seiko. Magiging okay din ang lahat. Pang-alo naman ni Seichi habang marahang hinagod ang likod ng babae. Sa halip na sumagot ng mistulang bingi si Seiko ng mga sandaling yon at tanging ginawa lang niya ay humagulhol. Sabi na nga ba niya, tama ang kutob niya na may masamang nangyari kay Seryo at kasalanan niya yon. Siya ang may kasalanan kung bakit na-aksidente ito. Kasalanan ko, kung hindi ako nagpasundo sa kanya, hindi sana siya maaksidente. Kasalanan ko, humahugulol na saad ni Seiko habang sapu-sapu ng palad ang mukha. No, it's not your fault. Aksidenteng lahat, Seiko. Walang may gusto sa nangyari. Muling saad ni Seichi sa kaniyakap ng mahigpit ang babae. Wala nang naintindihan pa sa Seiko ng mga sandaling yon. Bastang alam niya ay kasalanan niya ang nangyari kay Seryo kaya siya ang dapat sisihin.
hanggang sa makalabas ng building at makasakay ng kotse ay parang papel lang na nagpatangay si Seiko kay Sechi. Iyak lang siya ng iyak habang tinatahak ang daan patungo sa South Manila Medical Hospital kung saan sinugod si Seryo. Habang nasa biyahe, walang tigil ng pag-iyak ni Seiko at wala namang magawa si Seichi para patahanin ng babae. Kaya nag-focus na lang siya sa pagdidrive ng sa gayon ay makarating kaagad sila sa ospital. Mahigit kalahating oras din ang nagdaan bago nakarating si Seiko at Seichi sa ospital. Humahangos na bumaba si Seiko sa sasakyan at patakbong tinungo ang emergency room. Pagdating niya roon, isang pamilyar na doktor ang humarap sa kanya ng mga sandaling yon. Miss Inoue, I am Doc Victor Durantes. Nasa operating room na si Seryo at nagandaan na ako para sa surgery. Ano Victor sa babaeng umiiyak? Ikaw, kunot noong tanong ni Seiko na hilamang luhang mga mata. Kaya pala parang pamilyar sa kanyang lalaki dahil itong doktor sa emergency room na tumingin sa kanya nung unang best na may mangyari sa kanila ni Seryo at dinugo siya. Yes, I'm sorry. Hindi agad ako nagpakilala kagad sa'yo. Anong Victor? Ano ang nangyari kay Seryo? Bakit na-aksidente siya? Tanong ni Seiko na nagsimulang muling tumulong luha. According to the PNP-HPG, the car being driven by Seryo was overspeeding, and upon reaching the intersection, he encountered a motorcycle. While trying to avoid hitting the motorcyclist, he lost control of the steering wheel and crashed into a concrete barrier. Halos madurog ang unahan ng kotse niya, tumampas ang ulo niya sa barrier. Maswerte na lang dahil nabuhay pa siya. Mahabang paliwanag ni Victor sa babae. Napatakip ng bibig si Seiko sa matinding hilakbot sa mga narinig. Hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng kaharap. Imposible, hindi reckless driver si Seryo at alam niya yon. Kaya paano naging overspeeding ang pagmamaneho nito? No, hindi yan totoo. Seryo is not a reckless driver. Bulalas ni Seiko na halos nagharmentado na. Calm down. Please, kailangan ka ni Seryo ngayon kaya lakasan mo sanang loob mo. Pilit na pinakakalma ni Seichi ang babae ng mga sandaling yon. Inalalaya niya itong maupo habang hinahagod ang likod. Ilang ang tanging magagawa niya para sa babae dahil tulad nito hindi rin maintindihan ang nararamdaman. Hindi siya galit kay Seryo pero masakit para sa kanya na gawa siyang iwan ni Seiko para sa lalaki. Pero kahit na ganon, hindi niya hinangad na mapahamak ito dahil alam niyang may pamilya ito na naghihintay. Doc Victor, ready na pong pasyente. Maya may pagtawag kay Victor ng isa sa mga assistant doctor niya. Nang mawala si Elias Monsuri siya nang pumalit bilang general surgeon sa ospital, kaya siya nang humahawak ng mga sensitibo at komplikadong operasyon tulad na lang ng kaso ni Seryo. Dahil malala ang pagkahampas ng ulo ni Seryo kaya kailangan na kagad niyang magsagawa ng craniectomy. Ang paraan kung saan kailangan niyang tanggalin ang parte ng bungo nito para maibsan ang pressure na nagiging sanhi ng pamamaga ng utak. Ang sumunod na procedure naman ay ang craniotomy. Ang paraan kung saan kailangan niyang tanggalin ang blood clot at ang maong dugo sa utak ni Seryo at pagputol at pag-aayos ng mga na-damaged na ugat. At ang huli ang bar hole drainage na kung saan kailangan niya na mag-drill ng malilit na butas sa bungo ni Seryo para maalis ang pressure ng dulot ng fluid build-up. Gaya ng dugo o cerebrospinal fluid at i-drain ito na kadalasang ginagamit para gamitin ang mga kondisyon tulad ng chronic subdural hematomas. Maging si Victor hindi makapaniwala sa sinapit ni Seryo ang ganung aksidente pero dahil doktor siya ay hindi dapat siya magpadaig sa emosyon dahil kailangan niyang magawa ang trabaho ng maayos. Ipinapangako niya sa sariling gagawin niyang lahat para mailigtas ito sa tiyak na kapahamakan. You need to calm down, Miss Inoue. Pinapangako kong gagawin ko ang lahat para mailigtas si Seryo. Paglalakas loob ni Victor sa babae. Pero kailangan mo maging handa sa magiging posibilidad na pwedeng sapitin ni Seryo. What do you mean? Umiyak pa rin tanong ni Seiko. One of the possible effects of a person who has experienced a traumatic brain injury is having amnesia, which can be temporary or permanent. Mula nang mag-umpisa ang operasyon kay Seryo, hindi nang malis si Seiko sa labas ng operating room. Ubus ng luha niya kakaiyak kaya tulala na lang siya ng mga oras na yon habang nakatingin sa kawalan. Magang-maga ng kanyang mata at magulo ng kanyang itsura ng mga sandaling yon, pero wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga lang sa kanya makaligtas si Seryo sa tiyak na kapahamakan. Mahal na mahal niya si Seryo at hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili sa oras na may mangyaring masama dito.
Kung kailan magkaayos na sila'y nagkaroon pa ng trahedya. Talaga bang balit sa kanya ang tadhana? Bakit sa tuwing masaya siya ay laging may karugtong na sakit? Hindi naman siya masamang tao, hindi rin siya nanlalamang sa kapwa, kaya bakit lagi na lang siyang pinahihirapan? Samantalang tiwagan ni Seichi si Kyoto at si Uncle Carson para ipaalam ang nangyari at malamang ipapunta ito sa ospital. Hindi niya iniwan si Seiko, lalo pat na mga sandaling yun ay nakatulala na lang ito at hindi nagsasalita. Natatakot siya na baka may mangyari hindi maganda sa babae kapag iniwan niya ito na nag-iisa. Seiko, untag niya sa babae, lumingon naman ito sa kanya na may blankong tingin. Siguro kailangan na nating ipaalam sa daddy ni Seryong nangyari, suwestiyon niya. Mahalaga kasing malaman ng pamilya nitong nangyari kay Seryo lalo pat ganung kaselan ang lagay nito. Nasagoy na nandun yung mga to anumat anuman ang mangyari. Tumango naman si Seiko pero hindi siya nagsalita. Matapos kinuha ang phone mula sa shoulder bag pero sa halip na tumawag ay nanatili si Seiko na nakatingin sa screen ng phone at nakatulala. Ako nang tatawag. Presinta ni Seichi sa kamarahang kinuha mula sa kami nito ang phone. Hinanap niya sa contacts nitong pangalan na kahit na sinong relative. Hanggang sa isang Liam Miller ang nabasa niya at doon ay parang pamilyar sa kanya. Kinuha niyang sariling phone at hinanap ang pangalan ni Liam Miller sa Viber at nalaman niyang yun ang pangalan ng secretary ni Sergio Reynoso. Tinawagan niya ito gamit ang phone ni Seiko at 2 ring lang ay sinagot na kagad nito yon. Hello Miss Seiko, I'm Masechi, friend ako ni Seiko. Can you call Sergio Reynoso at that's or any of his relative? He's in the hospital right now in a critical condition. Anang Seichi sa kabilang linya. Okay sir, nang matapos ang tawag muling lumingon siya kay Seiki. At katulad ng dati tulala pa rin ito at walang imik. 2 oras nang lumipas pero ongoing pa rin ang operasyon. Kaya alam ni Seichi kung gaano kahirap ang naramdaman ng babae. Dahil nag-alala na baka mag-pass out ito, minabuti niyang bumili ng tubig at gamot sa supermarket para sa babae. Seiko, I'm going to leave you for a while to buy you a water and meds. Kaya mo bang maiwan na mag-isa? Tanong ni Seichi. Tumango naman ito pero katulad kanina hindi umimik at nanatili lang na nakatingin sa pinto ng operating room. Bumuntong hininga na lang si Seichi sa katumayo na. Sa mga oras na yun, tanging suporta lang ang kaya niyang gawin para kay Seiko. Dahil alam niya na kahit na anong gawin niya, iba pa rin ang laman ng puso nito. Tanggap niya ngayon kahit na masakit para sa kanya at nangako siya na kahit hindi niya na mahal si Seiko ay lagi pa rin siyang nasa tabi nito. Habang nag-iisat na kayo ko isang pamilyar na boses ang pumukaw kay Seiko. Camille, nagangat na tingin si Seiko dahil pamilyar sa kanyang boss ng babaeng yun. Napakunot siya nang makita ang mukha nito. Who are you? Kunot no na tanong niya. Nakasuot ang babae ng puting scrub suit at mayroong stethoscope na nakasukpit sa leeg. At base sa itsura nito, isa itong doktor sa hospital na yon. Nakangiti ito sa kanya pero wala siyang idea kung sino at bagamat pamilyar ang boses. It's Victoria. Do you still remember me? Anang babaeng doktor saka naupo sa kanyang tabi. Nalaki ang mga mata ni Seiko at pansamantalang nagwaglit sa isipan niyang mabigat na pinagdaanan. Kaya pala pamilyar ang boses ito. At doon lang din niya nabasa ang nameplate na nakasabit sa dibdib nito. Pero ibang-iba ng itsura nito dahil napakaganda nito at walang bakas ng kahit na anong lapnos sa mukha. Victoria, is that really you? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Yes, it's me. I'm a doctor here. Anang Victoria sa kawalang ano-ano'y niyakap si Seiko ng mahigpit. Gumanti naman si Seiko ng yakap sa kaibigang matagal niyang hindi nakita. Masayang masaya siya dahil ibang-iba nito sa Victoria ang nakilala niya noon. Maliwalas ng aura nito ngayon at punong-puno ng buhay. Ilang minuto rin nagyakap ang dalawa na magbitiw ang mga to. I'm sorry, nalaman kong nangyari sa asawa mo dahil kay Victor. May halong lungkot ang mga tinig ni Victoria. She never thought that after a long time without seeing Camille, they would meet again under tragic circumstances. Nang muling maalala ni Seiko ang problema kasalukuyang kinakaharap ay muli siya napayakap kay Victoria at umagulhol ng iyak. It's my fault. Kung hindi ko sinabing sundiin niya ako, hindi sana siya mapapahamak. Marahan namang hinagod ni Victoria ang likod ng kaibigan. Shh! It's not your fault, okay? Hindi mo ginustong nangyari. Besides, magaling na doktor si Doc Victor. Trust him. Ililigtas niyang asawa mo. Paano kung mawala ng memories si Sergio? Hindi niya matatandaan ang pamilya niya. Hindi niya ako makikilala pati ng mga anak namin. Patuloy na paggagulhol ni Seiko. That's just a possibility and not yet certain.
Yes, may chance na magkaroon siya ng amnesia pero hindi lahat nag-suffer sa brain injury ay nawalan ng alaala. There may be instances where he doesn't remember other things or events but it doesn't mean he has amnesia. There are different cases so you don't need to be afraid and just be positive. Sa narinig ay kumalas ng yakap si Seiko at kunot-noon na tumingin sa kaibigan. Are you sure? Of course. Because I'm a neurologist. Sad ni Victoria sa kangumiti. So don't be scared, okay? As long as we don't know the outcome of the surgery. We have to trust that everything will be fine. Dahil sa mga narinig ay bahagya nagkaroon ng pag-asa sa Seiko. Naniwala siya na malalampasan ni Sir yung pagsubok na yon at magiging maayos lang ang lahat. Maya-maya pa'y biglang bumukas ang pinto ng operating room at lumabas doon si Victor na pawis at nakasuot pa ng hospital gown. Natatarantang napatayo si Seiko mula sa kinaupuan at nagmadaling lumapit sa doktor. Kasunod si Victoria. How is he? Kinakabahang tanong ni Seiko. Naghubad ng face mask at medical hairnet. Baka sa mukha nito ang pag-anilangan kaya kumabog na matindi ang dibdib ni Seiko. His operation was successful but because there was swelling in his brain and had a seizure, he ended up in a comatose state.